Hi sir, good morning po. Hi, good morning. Ako si Alan Castillo. I lead yung itong experiment station na to. No? Isa to sa mga experimental forest ng ERDB. We use experimental forest to establish yung aming mga experiments pagdating sa forest at ibang related topics. And then it also serves as demonstration ng aming mga technologies pagdating sa mga researches na pang forestry, pang environment. So dito namin dine-demonstrate. Isa rin sa mga function ng experimental forest ay education din, no? Education, recreation, research, conservation. So yung apat na yun. So dito maraming mga puno na nasa list ng threatened species. So mga critically endangered tree species like mga dipterocarps. So marami rito. So kaya in a sense ito ay nagse-serve as nagko-contribute sa biodiversity conservation. So at the same time, marami pumunta dito mga estudyante to learn yung mga iba-ibang klaseng puno, iba-ibang collections namin ng bamboo. So in that case, public education. So bukod dun sa mga ganong estudyante, so marami din mga university students dito sa UPLB, sa ibang universities, pupunta rito para mag-conduct na kanilang research. So pati kami mismo sa ERDB. So sa site siya for research. And then yung last, yung recreation. So maraming pupunta dito particularly pag Holy Week, nag-unwind kasi dito maraming katulad yung sa Japan, maraming nagpo-forest bathing. So dito ganun din. So pagka nilibot mo to, yung iyong mga negative energy mapapalitan ng energy na positive from the puno. Kaya in that case, recreation, outdoor recreation. So, yon, more than doon sa talagang intention na ginagamit namin as demonstration areas for research, as site for research. So, may iba pang mga co-benefits like yun nga, biodiversity conservation, tsaka public education and recreation. So, yon. So yun, lahat ito ay nakakatulong sa mission ng DNR na magkameron ng public awareness ang mga tao para itaas yung kaalaman pagdating sa environment and natural resources. At the same time nakakatulong din to para sa sa mga programa ng DNR pagdating sa biodiversity conservation, yung mga nauubos ng mga puno elsewhere, meron dito. So marami kaming mga collections ng bamboo na sa ibang hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa. Of course hindi naman lahat, pero may mga collections kami dito na galing sa ibang bansa. So education and research. So yon, pati recreation. So mga ganong klaseng programa yung sinusuportahan nitong ating experiment station. Ang tawag ay Los Baños Experiment Station. So yun, in a sense, kasi din siya, parang napaka-technical ng experiment station, pero in layman's term, mga botanic gardens. No? Botanic gardens siya in essence. So meron kang living collections ng mga plants, iba-ibang klaseng plants, may mga puno, may mga shrubs, may mga herbaceous, may mga vines. At yun, nakakatulong para sa in situ at ex situ conservation, public education, research, and recreation. So yun po. Isa lang to sa mga madami nating botanic gardens if you will. Sir, ang ERDB, ilan ang experimental Ang ERDB meron tayong at least mga 21 na na experiment station. So may ilan doon mga bagong experiment station. So yung matatanda na experiment station mga around 18. Ang dami din, no? I spread across the country.
So yun. So ginagamit yun ng opisina kasi marami kaming mga research centers spread across the country. So ginagamit yun to conduct research, to demonstrate mga technologies. For instance, meron kaming technology na ang tawag ay mycorrhiza. Oh, So yun ay association ng beneficial fungi at saka roots, no, ng mga halaman, ng mga puno. So yun, through experimental forest dinedemonstrate namin yung benepisyo ng ganong klaseng mga technology, biotechnology yun. So yung mga ganong tipo na gamit ng botanic garden, Chrome Experiment Station. Okay. Thank you, sir. okay. Sige sir, salamat po. Maraming Ayan, salamat. sobrang kompleto. Okay, ako si Forester Joel Briz Aurelia from FWRDEC, isang Senior Science Research Specialist na focal ng experimental forest. So share ko lang sa inyo kung yung ginagawa ng aming center in relation to management ng experimental forest. So ang aming center na FWRDEC ng ERDB ay nagmamanage ng tatlong experimental forest. Ito yung Maharlika Experimental Forest, Bislig Tagbina Experimental Forest, in Malaybalay Experimental Forest in Bukidnon. Oh. So mayroon tayong mga, aside doon sa ang ating experimental forest ay set aside by the government for scientific purposes. Ito din yung ating itong area na to, ating experimental forest ay dito inilagay ang ating mga research and development projects. Like for example, yung mga demonstration areas, trials ng mga ating mga forestry species na masasabi nating pawala na o endangered na. So dito natin tinatrial at pinipreserve yung ating mga forestries na malapit nang ma-extinct or mawala, no. So aside doon sa ating experimental forest ay meron tayong mga program and projects, like for example for the Maharlika Experimental Forest, meron tayong bee farming or apiculture technology. Na ang adapter nito ay yung ating mga solo parent association. So hindi lang ito for scientific pero protection, kasi yung ating mga solo parent ay tumutulong sa pagprotekta sa ating experimental forest. Aside doon, sa kanilang pagtutulong sa protection ay nakaka-earn din sila ng income dahil dito sa ating program na bee farming. So tayo, ang ERDB ay nagbigay ng 5 colonies sa ating mga solo parent at sila yung tinitrain ng ating opisina para mapangalagaan or mai-manage ang ating apiculture or bee farming, no, doon sa Bislig. So as of now, sila ay nag-start na din na kumita. While waiting for the harvest of the honey, ay nagtatanim sila ng mga bulaklak at mga vegetables at binibenta nila yung mga vegetables nila doon sa local market. So now in progress na hopefully by July or August ay makapag-harvest sila ng full ng kanilang bee, no, or kanilang honey doon sa kanilang bee farm. So patuloy tayong tumutulong sa community in partnership with the BLGU kasi hindi din kaya ng opisina na pangalagaan itself yung ating experimental forest kasi ilan lang yung tao. So ang approach ng opisina is i-involve yung community, especially the BLGU, the barangay, and the surrounding communities para maprotektahan at mapangalagaan yung ating experimental forest. So isa din sa mga project namin ay yung rattan establishment ng Malaybalay Experimental Forest. So itong program na to, itong project na to is not only to revive, no, the rattan industry in the country, but matulungan yung local communities na maging part yung ang ating program, especially in the seedling production. Doon sila kukuha ng kanilang livelihood. Kasi as all know, yung ating rattan industry ay pawala na sa ngayon. So gusto natin ma-revive. Kasi nga, yung ating rattan is, kung sa market ngayon, napakamahal, pero ang question, mayroon bang materials, planting materials na makukuha. So meron tayong 5 hectares na rattan gene banks in Malaybalay at doon tayo kumukuha ng mga wildlings, no, na i-raise ng ating PO or People's Organization na ibebenta nila in the future doon sa ating mga client na magiging livelihood na rin nila at saka matulungan yung ibang
ating mga local manufacturer ng rattan, especially yung nagagawa ng mga furniture, na mayroon silang source ng materials, no? Planting materials, makapag-establish sila ng mga plantations para hindi na sila kukuha sa ibang region ng raw materials paggawa nila ng kanilang mga furniture. So, yun yung ang mga project na at in terms of the experimental forest protection and programs ng FWR DEC ERDB. Thank you. Alright, thank you sir. Maraming salamat po and Okay God na ba bless. yun?